Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May boyfriend ka na ba? Sandaling natigilan si Arya nang marinig ang tanong ng baklang interviewer. Naalala niya bigla ang payo ng isa sa mga kaibigan na kapwa modelo. Kapag daw sumasagot sa mga tanong, dapat daw ay mala showbiz din ang sagot. Ituring daw nila na celebrity ang sarili kahit na hindi naman sila ganoon kasikat. Binigyan ng misteryosong ngiti ni Arya ang interviewer. Sabihin na nating mayroong isang tao na espesyal sa buhay ko. Tumangutango ang baklang interviewer. Showbiz kung showbiz talaga ha? Komento nito. Nasa mundo rin ba siya ng showbiz? I'm curious. Kahit hindi ka pa ganoong kasikat at struggling pa lang kung maituturing, meron kang sariling ganda at gusto kita. Nararamdaman ko na may future ka. At alam naman natin dito sa showbiz, madalas ay dinadala ng kung sino man na boyfriend ng isang modelo ang mga struggling o aspiring models na girlfriend nila. It can always be the other way around. Mandaming pangyayari na ang isang modelo ay pumapatol sa mga sikat para makilala. Ano sa palagay mo ang ganyang strategies, Miss Ramirez? Sandaling natulala si Arya sa sinabi ng interviewer dahil isa lang na pagkukunwari ang tungkol sa pagkakaroon ng special someone sa buhay. Hindi siya nakapaghanda na maari magtanong pa pala ito ng husto. Isama pa na hindi niya masasabing kailangan pang paghandaan ng interviewer. After all, isa lang iyong interview tungkol sa mga struggling at aspiring models sa Pilipinas. Sa isang tabloid lang din mapapublish iyon. Maaring tulong sa karir niya dahil kahit paano ay ma-expose siya. Pero dahil hindi iyon ganoon kalaki, hindi na lang din iyon pinaghandaan ng mabuti ni Arya. Binigyan lang siya ng ilang tips ng isa sa mga kaibigang model kaya niya nagagawang sumagot kagaya ng isang celebrity. Pero hindi niya nagustuhan ang huling tanong ng interviewer. Oo, nahihirapan na siya at tila nawawala ng pag-asa na balang araw ay darating na sa buhay niya ang matagal lang hinihintay na break. Pero hindi niya gustong gumamit ng isang tao para lang sumikat. Alam niya ang tama at mali. Kahit nakapagsinungaling na siya sa interviewer, inilabas niya ang totoong saloobin. Kung sikat man siya, hindi ko gustong gamitin siya bilang daan ko para sa pagsikat ko. It's my journey. Sabi nga nila, hindi naman pwedeng sa elevator kaagad ako dumaan. Kailangan ding umakyat sa hagdan para makuha ang tagumpay. Mas gugustuhin ko ang ganoon kaysa ang gamitin siya para sa pagsikat ko. Oh, showbiz pa rin ang sagot mo. So ano nga? Is he showbiz or not showbiz? Ano bang itsura niya? Anong trabaho? May plano na ba kayo magpakasal? Anong pakiramdam niya sa trabaho mo ngayon? Tila, nagiging personal na ang mga tanong. Pero ipinagsawalang bahala na lang ni Arya ang mga iyon. After all, mismo ang interviewer ay nagsabi na gusto siya nito. Mukha itong may malaking interes sa kanya. Kaya siguro nagiging ganoon ang mga tanong ay para na lang din sa sarili nito. Makakatulong din naman iyon sa kanya. Nag-isip na lang si Arya nang maaring isagot sa ginawang kasinungalingan. Pero matagal bago siya nakapag-isip. Sa edad niya, wala pa siya nakakarelasyon. May mga ilan-ngilan na nanliligaw. Pero dahil mas gustong i-focus ang pansin sa career, hindi niya pinapansin ang mga ito. Isama pa, wala pa rin naman nakakapagpaiba ng tipok ng puso niya. Maliban sa lalaking iyon. Sa kabila ng masamang karanasan ni Arya sa lalaki, hindi rin niya maitatanggi na nagustuhan niya ito. At nang maisip ito, ay iyon na lang isinagot dahil hindi rin siya ganoong kahanda. Well, he is an Italian. Wika niya. Kamukha kasi na lalaki na isip ang isa sa mga kaklase niya noong high school na may lahing Italiano. Pareho kasi light blue ang mga mata nito. And the painter, dugtong niya nang maalala ang maaring trabaho ng lalaki dahil na rin sa suot ng una niya itong makita. Kumunot ang noo ng interviewer pero hindi na ito muli nagsalita. Hindi na rin nag-usisa. Nagsulat na lang sa notebook at nang matapos
ay matamang tinitigan siya. Gusto na rin mapakunot noon ni Arya dahil naramdamang parang may inag-iba yata sa interviewer pagkatapos marinig ang sagot niya. Pero bago pa siya makapagsalita ay nagpaalam na ito. Hindi na lang niya inintindi ang kakaibang iginawi nito dahil para sa kanya wala siya nasabing masama sa paglalarawan sa lalaki. Isang figment of her imagination lang din ang someone special na nade-describe niya. Pero napansin niya na mukhang doon nagsimula mag-iba ang kilo sa interviewer matapos sasabihin iyon. At sa nangyari, parang bigla yata siyang kinabahan. Nagising si Arya sa masayang tawa ng manager ng ad agency kung saan siya nakakontrata. May bago raw siyang project. Kakaibang boses na manager ng agency na tawagan siya. Tila excited na excited ito. Dahil doon ay naging excited din siya. Umaasa siya na baka dumating ng swerte niya. Dumating siya sa opisina at halos lahat ay nakangiti sa kanya. Kahit ang mga dating empleyado na dinadaan-daanan lang siya ay binati pa siya ngayon. Hindi man congratulations para magkaroon siya ng hint na mukha nga dumating ng hinihintay na swerte ay masaya na rin siya. At least ngayong araw, pakiramdam niya ay respetado siya ng mga tao. Isa iyon sa hindi nagugustuhan ni Arya sa trabaho niya. Ang tingin pa rin kasi sa kanya ng mga tao ay mababa kaya hindi madalas bigyan ng mga ito ng ganoong klase na pagbate. Hindi kagaya ng ilang kasamahang modelo roon na sikat na, kaya hindi niya maramdaman na respetado siya. Hanggang ngayon, gusto ni Arya na aliwin ang sarili sa ginagawa ng mga tao sa paligid sa kabila ng pagtataka. Nang dumating siya sa mismong opisina ng manager, ay naging maganda rin ang pagbati nito sa kanya. Ah, finally, our star has arrived. Nakangiting wika ni Miss Mocha, ang manager ng ad agency. Sinulubong siya ng manager at niyakap. Nasa opisina nito, ang baklang stage director ng agency. Sandaling napakunot noon si Arya sa sinabi at ginawa ni Miss Mocha pero napangiti rin. Star? Kailan pa ako naging star? Gusto niyang maibulalas pero inaliw na lang niya ang sarili sa natatamasa ngayon. She felt overwhelmed. Baka nga ito ng lucky day ko. Ito na ang big break ko. Ma'am, thank you. So ano pong dahilan kung bakit niyo ako pinapunta dito? Nang tawagan siya ni Miss Mocha kanina, sinabi nitong sa opisina na lang niya kakausapin. Nagniningning ang mga mata ni Miss Mocha. May ibinigay itong dyaryo sa kanya. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin, Arya? E di sana, matagal ka nang sumikat. Nakakunot noong kinuha ni Arya ang dyaryo. Naisip niya, baka iyon ang article na ginawa ng baklang interview sa kanya kanahapon. Tama naman ang naisip niya, pero hindi ang mga nakalagay roon. What? Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa ang nilalaman na artikulo sa dyaryo. Muntik na rin niya maihampas iyon. Hindi iyon ang inaasahan niya na mababasa sa article. Surely, ang nag-intervene yun sa kanya ay magaling talaga na writer. Dahil magaling ito makasulat ng hindi makatotohanang balita. Bakit mo ba nililihim-lihim pa na boyfriend mo ang misteryosong sikat na pintor na iyon? Marami sa amin ang gustong makilala siya. Ni hindi nga siya nagpapakita ng personal sa mga tao. Napakagatlabi si Arya. Actually, Blake Artilla is a very private person. Pero ngayon, masasabi natin hindi na. Dahil nagawa mong sabihin sa isang interview na boyfriend mo siya. How nice! Sigurado magiging eye candy ka ng mga tao. At dahil dyan, ibibigay namin ang malalaking pending project na agency sa'yo. All major roles, you'll have your big break. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Mula sa pag-aalinlangan dahil sa maling balita, nilukob naman siya ng matinding kasiyahan. Sandaling nawala sa isip niya na magpaliwanag. Talaga po? You'll be the agency superstar. Sisikat ka na. Excited ng wika naman ng baklang stage director. Sinabi nito ang mga posibleng proyekto na ibibigay sa kanya dahil sa naging balita tungkol sa kanya. Masyado siyang na-overwhelm. Halos tango lang siya ng tango habang sinasabi ng direktor kung ano magiging posibleng proyekto niya. Nasabik siya sa ideya. Iyon ang katuparan ng pangarap niya. Inisip ni Arya ang maaaring mangyari sa buhay niya. Magiging maayos ang buhay nila. Makakabili siya ng magandang bahay. Matutulungan niya ng husto si Nanay Nelly. At maaaring mabigyan pa ito ng hustong pag-aalaga kapag naging mayaman siya. At ang mga bata, ang advocacy niya na makatulong sa mga ulila
ay lalo pa niya magagawa na matagumpay. Ang saya-saya niya. Thank you so much po. Hindi ko mapigil ang saya aking nararamdaman. Heto na katuparan ng mga pangarap ko. Wika niya nang matapos sa pag-uusap. Alam ko, Iha, ikaw naman kasi, kung sinabi mo lang agad na ang Italianong pintor pala ni iyon ang boyfriend mo, edi sana matagal ka na naming inalok na magandang role dito sa agency. Italianong pintor? Sa sinabi ni Miss Mocha ay bumalik uli si Arya sa realidad. Naalala niya ang nabasang maling isinulat ng interview sa kanya. Dahil sa pagkukwento ng fictional boyfriend, inakala nito na ikinukwento niya ay si Blake Ortela. Hindi naman niya tuloy ang sinabi na ganoon, pero inassume ng interviewer na base sa mga kwento niya, iyon ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon na nag-interview sa kanya. Pero kung ano pa man ang dahilan, isa lang iyong malaking pagkakamali. Ni hindi kilala ni Arya si Blake Ortela. Naririnig nga niya ang grupong kinabibilangan nito. Pero hindi naman siya ang tipo ng babaeng mahilig sa mga sikat, kaya hindi niya binigyang pansin ang mga ito. Dahil doon, hindi niya akala na maaring may pagkakahawig pala ang paglalarawan niya sa fictional boyfriend at nung kung sino mang Blake na iyon. Nagulat siya sa mga pangyayari. Pero sa kabilang banda, may isang bahagi ng puso ni Arya na nagustuhan ang nangyari. Isa man na malaking pagkakamali iyon ay naging maganda ang dulot niyon sa kanya. Nirespeto siya ng mga katrabaho at ngayon mabibigyan na siya ng malaking proyekto. 2 pangarap ang natupad dahil sa maling impormasyon na iyon. Blake Ortela, may romantic affair pala kayo. Hindi ka naman nagsasabi. But well, kilala na namin si Blake. Siya ang miyembro ng kilalang grupo ng world-class billionaires na kahit kailan ay hindi nagpapakita sa madla. Masyado masikreto, kaya siguro ginusto mo rin na isekretong lahat. Napakagat-labi si Arya. Gusto niyang itama ang lahat ng pagkakamali. Alam niya na mali, pero nakakatukso ang sarap na tinatamasa niya. Pagkatapos sa 7 taon, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klase ng sarap. Tila ba sabik na sabik sa kanya mga tao, napaka-importante at espesyal niya. She was more than overwhelmed. Bahala na nga, naisip niya. Minsan, mabuti na rin ang paminsan-minsang white lies and full innocent pranks. Dahil sa tagumpay na tinamasa, naisip ni Arya na pumunta sa seaside para bisitahin ang magkakapatid na Mira, Joey at Hannah. Gusto niyang ibahagi sa magkakapatid ang nangyari ngayong araw. Hindi siya nagdala ng pagkain dahil ang balak niya ay angyayain mismo ang mga ito sa isang fast food restaurant para doon i-treat. Pero sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang magkakapatid sa seaside. Napaupo siya sa isang tabi. Excited pa man din siya. Masaya siya at alam niya magiging masaya rin ang tatlo sa ibabalita, kaya naisip niya na hintayin na lang ang mga ito. Baka may pinuntahan lang ang magkakapatid sa oras na iyon at babalik din sa lugar maya-maya. Inaliw na lang ni Arya ang sarili sa panonood ng magagandang sunset. Nagustuhan niya iyon. Naalala niya na palagi siya nalulungkot tuwing nakikita iyon noon. Paano kasi ipinaaalala sa kanya ng sunset na patapos ng araw. Panibagong araw na naman. Naaasa siya. At hindi na naman matutupad. Madalas panibagong araw ay iniiwasan niyang panoorin iyon kapag napapatambay sa seaside para puntahan ng magkakapatid. Pero hindi na sa pagkakataong iyon, natupad na ang ilan sa mga pangarap niya. Sisikat na siya. Napakasaya niya. Ngayon ay hindi na siya nalulungkot dahil sa pagtatapos ng araw. Alam niya unti-unti na may sasakatuparan ang pangarap. Bago siya umalis ng agency, ay pinapirma siya ng mga ito ng kontrata sa endorsement ng shampoo. Hindi man nangunguna, ay kilala ang shampoo na iyon, kaya lalo naging buo ang araw ni Arya. Siya rin ang main role sa commercial. Pero habang inaaliw ang sarili, may isang bulto ng katawan ang humarang sa magandang scenery. Napakunot ang noo niya dahil hindi lang iyong basta humarang na daan. Matagal ito nakaharap sa kanya habang nakaupo siya sa isa sa mga benches. Itinaas niya ang tingin para makita kung sino ang taong iyon at nagsalubong ang kanilang mga mata. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Arya nang makita ang pamilyar na mukha ng lalaki. Ang pinagkuhanan ko ng image ng fictional boyfriend ko. Yun ang pumasok sa isip ni Arya sa halip na alalahanin ang tungkol sa hindi magandang ginawa nito noong unang beses na magkita sila sa lugar. Kagaya nung una, hindi nagsalita ang lalaki. Nilapitan lang siya at matamang tinitigan.
Dahil nagsalubong niya ang light blue na mga mata nito, nabasa niya agad ang emosyon ng mga iyon. Mukhang galit ito habang nakatingin sa kanya. Bahagi nagtaka si Arya. Bakit naman ito magagalit sa kanya? Nagulat siya sa pagdating at paglapit ng lalaki sa kanya. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi rin niya inaasahan na sa pangalawang pagkakataon, sa kabila na hindi na gustong ugali nito, nang unang makita ay may kakaiba na naman naging tibok ang puso niya. Sa halip na matakot at kabahan ay may kasarapan na siya nararamdaman mula roon. Pero ayaw niya magpaka-apekto sa kakaibang ginagawin ng puso. Tinaasan niya ng isang kilay ang lalaki. Anong problema mo? Gumalaw ang ulo at nagtaas din ng isang kilay. Anong problema ko? Ikaw ang problema. Sa mga lalaki, miss. Kumunot ang noon niya. Problema? Ako ang may problema? Samantalang ikaw ito lumapit sa akin at hinaharangan ng view ng sunset sa harap ko. Napansin niya na kumuyom ang kamay ng lalaki. Hindi niya talaga ito maintindihan. Bakit mukhang galit ang lalaki sa kanya? Pagkatapos ng unang pagtatagpo nila sa seaside, ay ngayon na lang sila muli nagkita nito. Wala siyang masasabi na gawang masama para umasal ang lalaki ng ganoon sa kanya. Maliban na lang sa pagkuha niya ng inspirasyon tungkol sa imahe ng fictional boyfriend na ginamit sa interview. Hindi naman ito alam iyon, kaya bakit magre-react ang lalaki ng ganoon? Hindi kita maintindihan, mister. Bakit ikaw pang galit sa akin? Samantala ikaw itong tumingin sa akin na nakakadiri ng kung ganoon ay naalala mo ko. Putol na lalaki sa sinabi niya. Ngayon ay mukha nasiyahan na ito. Medyo nawala ng galit na nakita niya sa mga mata nito. Paanong hindi? You are disgusting. Para kang ikaw ay may kasalanan. Hindi dapat ganyan ang hitsura mo sa pampublikong lugar. Alam ni Arya iyon. Kahit siya rin ay hindi nagustuhan ang suot noon pero kailangan. Nakalimutan kasi niya na magdala ng pamalit kaya napilitan na lang siya na magpunta sa lugar na iyon ang ganoon ang hitsura. Somehow, sinisisi niya ang sarili kung bakit nabastos siya. May kasalanan din siya, pero mas sinisisi niya ang lalaking ito. Isang free country ang Pilipinas. Walang masama kung magsuot ako ng sexy in public, katwira niya. Kahit na, ang katawang ganyan, hindi dapat idinidisplay. Tumaas ang isang kilay ni Arya. Sino ba lalaking ito? Bakit tila ang laki ng pakialam sa kanya? Isa pa, bakit magaling yata itong mag-Ingles? Whatever. Kung sino ka man, hindi ka na rin dapat nakikialam. Hindi kita kilala. Sandaling kumunot ang noo ng lalaki. Pero maya-maya ay tumangutango. Hindi mo ako kilala. Interesting. Tumaas uli ang isang kilay niya. Bakit? Sikat ka ba? Matama niyan tiningnan ang lalaki. Nakaramdam ulit siya na kung ano sa puso, pero pinilit na huwag pansinin iyon. Hindi pamilyar sa kanya ang lalaki. Mukhang hindi rin ito sikat base sa ayos. Hindi kagaya ng una ay hindi na mukhang pintor ang lalaki. Kaswala ang suot nito. Isang simpleng collared shirt at pantalon. Nakatsinelas lang din. Masyadong ordinaryo ang get-up ng lalaki. Dahil doon, hindi niya masasabing sosyal o mayaman kaya nakakapagtaka ang kinikilos nito sa kanya. Hindi sinagot ng lalaki ang tanong niya. Dumilim ulit ang mukha nito. Nakita kong article tungkol sa iyo sa dyaryo. Bahagi napakunot noon si Arya. Ganoon na ba talaga siya kasikat para makilala na estranghero dahil sa article na iyon? Tumingin siya sa paligid. Wala siya nakikita nakatingin sa kanya. Hindi naman siya pinagkakaguluhan. Kung sikat talaga siya maituturing, sana ay may nakikita man lang siya na curious na nakatingin sa kanya. Pero wala. Hindi rin inaasahan ni Arya na pagkaguluhan siya. Oo, naisama siya sa isang article at may larawan siya roon. Pero hanggang article lang iyon. Hindi pa iyon sa TV. Isa pa, napaka-ordinaryo ng hitsura niya ngayon kaysa sa hitsura sa picture kung saan maganda ang pagkaka-makeup sa kanya. Mahirap pa na ma-distinguish, kaya ayos lang na maglalabas sa publiko ng hindi pinagkakaguluhan. Iniisip din niya na hindi ganoon ka-celebrity ang Blake Artela na iyon. Member lang ito ng isang sikat na grupo ng mayayaman pero hindi isang artista para pagkaguluhan na lang talaga ang buhay. Pero dahil mayaman ang lalaki at nanakabit ang pangalan sa pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo, asang-asa ang mga tauhan sa ad agency na mas mapapansin ang agency dahil na rin sa kanya. After all, nabubuhay ang ad agency sa iba't ibang negosyo na gusto magpa-advertise. Iyon ba ang dahilan kung bakit nalapitan mo ko?
Dahil nakita mo ko sa dyaryo? Then dahil ba doon kaya ka nag-interesado sa akin? Matagal-tagal bago nag-react ang lalaki. Pero maya-maya ay tumango. Well, salamat kung ganoon. Mahilig ka pala na magbasa ng tabloid. Weird. Bahagya pa napangiwi si Arya. Turn off sa kanya ang nalaman. Mahilig ang lalaki sa showbiz. Hindi ba? At bading lang ang mahilig sa ganoon? Gusto niyang pangilabutan sa iniisip. Malaking sayang ang lalaki. Sayang din sa kanya. Gusto pa naman niya ito. Gusto niyang sapukin ang ulo. Pakiramdam niya ay naloko siya. Kumunot ang noo ng lalaki, saka tiningnan siya. Anong weird doon? Nang una kitang makita, you look serious, mysterious. Parang wala sa mukha mo magbabasa ng tabloid. At anong nakita mo sa akin? Pag-uusisa pa nito. Nagkibit-balikat siya dahil nangihinayang at nawala na rin ang gana dahil sa pag-amin ng lalaki. Sinabi niyang iniisip, akala ko, isa ka lang simpleng lalaki. Weird din pala kasi kakaibang suot mo. May pintura pa nga ang damit mo. Inakala ko na isa kang pintor. Pintor nga ako, pag-amin nito. At iyon talaga ang dahilan kung bakit kita nilapitan. Ha? Bahagya naguluhan at nalungkot. Oo, nanghihinayang siya. At tila nawala ng gana dahil sa biglang naisip na totoong estado ng lalaki. Pero anang maisip na hindi rin pala siya nito nilapitan dahil maaaring nakagusto ito sa kanya, kagaya na lang na nararamdaman niya na una sila nagkita ay nagkaroon iyon ng malaking epekto sa kanya. Anong ibig mong sabihin? I want you to be my next project, my next subject. I want you to be my model. Walang gato na sabi nito. Naku, Mga ka-felisidad, mukhang nainis ang pintor sa modelo. Pero siguradong habang kinakausap niya ang dalaga, ay napatunayan nito na hindi talaga siya kilala na magandang modelo. Kaya inalok na lamang ni Blake si Arya na maging subject niya. Sa sunod ay pipinta nito. Mukhang magkakilala ng husto ang supladong pintor at ang magandang modelo. Kaya naman, abangan!